Kung nagbabrowse kayo sa social media o sa mga reels, malamang sa malamang, nakita nyo na ito. Magdamag kang natutulog sa kwartong convenient at masarap matulog sa aircon? So, ang tawag sa nilalanghap mo magdamag, carbon monoxide. Pagkagising mo sa umaga, nagmamadali kang papasok sa trabaho, sasakay ka sa sasakyan, gusto mo malamig. Aircon, carbon monoxide. Oh, totoo ba sinasabi ng taong yan tungkol sa aircon na mayroon daw carbon monoxide? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Kapag nakakarinig kayo ng ganito sa social media, very compelling, very charismatic at talagang mapapaniwala ka sa unang bigwas ng pagbibigay ng impormasyon. Paano nga ba naman? Ang setup pa lamang ng mga ganitong klase ng talks, halintulad talaga sa nakasanayan natin nung tayo ay mga nag-aaral pa. Mayroon isang teacher or preacher na nagsasalita tungkol sa isang topic, minsan meron pang whiteboard or blackboard na sinusulatan ng mga topics na dinidiscuss nila at yan ay nagkukondisyon sa ating mga isipan na maniwala sa sasabihin ng mga tagapagsalita. Hindi naman po sa sinasabi kong mali lahat ang sinasabi ng taong ito. Pero minsan na rin po akong sinallenge ng grupo nila na umattend ng kanilang health forum at kung may mali daw ay i-point out ko. Marami na rin po ako nakita, hindi ko na po ito pinatulan pero ito tinatag ako rito, sinesend ninyo sa akin, mismo ang aking mga kamag-anak, sinesend din sa akin ito. Kaya mabuti, mapag-usapan nga natin dahil baka tanong nyo rin po ito. Sabihin ko na lamang po sa inyo, hindi po ito paninira. Ako ay tumutugon lamang sa mga taong nagtatanong sa akin. Baka nga tanong nyo rin po ito, kaya sagutin ko na lang dito. Tanong, ang carbon monoxide, ano ba ito at saan ito nakukuha? Ang carbon monoxide po ay isang gas na walang amoy, walang lasa, walang kulay. Nakukuha yan kapag nagsusunog kayo ng fuels, ng wood, propane at charcoal. Kapag nagkakaroon ng carbon monoxide poisoning po pwede yung makaapekto sa ating mga utak at sa ating mga puso. Ang exposure dyan ay po pwede magdulot ng mga sumusunod na sintomas. Pananakit ng ulo, paghihina ng katawan, pagkahilo, pagsusuka, hirap sa paghinga, panlalabo ng paningin, pagtutulog-tulog, loss of muscle control, at pati na rin po pagkawala sa ulirat. Pwede rin po na kung makaka-recover ay magkaroon po ng personality changes, memory loss at movement problems sa mga taong nagkaroon ng carbon monoxide poisoning. Ngayon, kung ang pino-point out ng doktor sa video ay dahil laging naka-aircon, magkakaroon ng carbon monoxide poisoning, bakit halos lahat tayong na-expose na sa mga opisina wala naman nangyayari carbon monoxide poisoning? Ang sagot dyan ay dahil wala pong carbon monoxide na nakukuha sa aircon dahil again, ang carbon monoxide ay nakukuha lamang po mula sa mga fuel burning devices. Ang air conditioning units natin ay tumatakbo via electricity. Kaya imposibleng magkaroon yan ng carbon monoxide. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maging mapagmatyag kayo sa mga pinapanood ninyo sa social media. Yung ganito, yung mga ginagawa ng mga ganyan, nag-fear mongering at pinag-aalala tayo sa ating mga ginagawa sa buhay. Tapos kapag medyo alam na nilang medyo mali yung sinasabi nila, isi-shift nila yung focus sa Panginoon o sa relihiyon para matakluban yung maling sinabi nila. Tapos asahan mo na, sisiraan na nila yung mga gamot na labeled as synthetic kasi may side effect daw at pagbibilin ka na nila ng mga herbals nila. At paano? Hanggang dyan na lamang po. Ingat-ingat po tayo sa inyong mga pinapanood at tandaan, ano't ano man po mangyari, tayo lang din naman po talaga magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.